Amen, amen. Sige po, makapo na po ang lahat. Sa umagang ito, patuloy tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay wala po dito. Dahil hindi pa ako napag-prepare ito po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Lumago sa biyaya, maging katulad ni Kristo. Pamagat pa lamang po, makikita nyo na po yung sinasabing biyaya. Pero ano nga po ba yung biyaya na sinasabi rito sa Biblia? Ano po ba yung biyaya ng Diyos? Hindi, pag-aralan po lang natin o pasadahan lang po natin saglit ang salitang biyaya. Ang biyaya po ay kagandahang loob ng Diyos para sa ating mga tao. Pag sinabi pong kagandahang loob ng Diyos, lahat ng mabubuting bagay na hangarin ng Diyos para sa tao ay mapapasa atin, regardless kung ano man po yung ginawa natin. Ang biyaya po ng Diyos, sabi nga po, ano po ba ang biyaya ng Diyos? Pag sinabi pong ano po ba yung nagagawa nito sa buhay ng isang tao? Ano po ba yung epekto nito sa buhay ng isang tao? Yung biyaya ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos. Isinalin po ito ng Greek word sa charis. Ibig sabihin po sa ibang translation o sa ibang salin sa English, gift. Biyaya po, grace, gift, kagandahang loob. Yun po yung ibig sabihin ng sinasabing biyaya ng Diyos sa Biblia. Hindi po ito yung sinasabi ng mga tao na pila kayo doon, kuha kayo ng voucher at may biyayang darating. Hindi po ito yung ganung biyaya. Pag sinabi po sa Bible na biyaya, ito pong biyaya na to ay kayang magligtas, kayang magbago ng buhay, kayang gawing mabuti ang isang masamang tao. Ganun po ang biyaya. Kaya ka pong itawid sa anumang kahirapan na nararanasan natin. Hindi lamang po ito yung biyaya na papakainin ka lang sa loob ng isang araw, kinabukasan, bahala ka na. Hindi po ganun ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay sagana, umaapaw, at may extend po natin ito sa iba. Sabi nga po, ang biyaya ay nakakapagligtas. Sino po ba ang biyaya? Dahil ito yung sabi, nakakapagligtas, di ba? Ang biyaya po, katulad ng sinasabi sa John 1:14, sabi po rito, ang berbo ay nagkatawang tao at tumahang kasama namin. Nakita namin ang kaluwalhatian ng Ama na puno, na puspos ng biyaya. Ibig sabihin po, puspos ng biyaya yung berbo na yon. Sino po ba yung nakasama nila Juan na yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po hindi po natin masasabi na hiwalay ang biyaya sa Panginoong Jesucristo. Ang biyaya po mismo, ang kagandahang loob ng Diyos mismo ay ang Panginoong Jesucristo. Person po ang biyaya o ang grace, person po siya. Sabi po pag pinagpatuloy niyo po yung verse na yon, John 1:16 hanggang 17, sabi, ang kautusan ay binigay kay Moises, pero ang biyaya, ang kagandahan ng loob ay dumating sa pamamagitan ni Kristo. Yung kautusan po kasi hindi po talaga kay Moises yon. Binigay lamang po yon ng Diyos kay Moises. Kaya po, kung mapapansin niyo po, binigay, pag sinabing binigay, hindi po talaga sa iyan, tinanggap mo lang, may distance. Hindi katulad po ng sinasabing biyaya ng Diyos dumating sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kung hindi dumating ang Panginoong Hesus, hindi po darating ang biyaya. Ibig sabihin ng Panginoong Hesus at ang biyaya, ang kagandahan ng loob ay isa. Kaya sasabihin natin, bakit ba sa church na yan laging pinag-aaralan ng biyaya? Kasi po ang biyaya ay ang Panginoong Hesus. Wala pong ibang pag-aaralan sa church na to kundi ang Panginoong Hesus. Wala pong pag-aaralan kundi ang biyaya dahil hindi po naghihiwalay ang biyaya at ang Panginoong Hesus. Puspos ng biyaya, puno ng biyaya, ang Panginoong Hesus. Siya po yung person. Kaya po kaya niyang magligtas. Kaya sinabi ng Efeso 2:8, di ba? Naligtas kayo dahil sa biyaya. Kaya po ang biyaya ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos ay person. Kayang magligtas, kayang magbago ng buhay. At iyon po yung salita ng Diyos na nagkatawang tao. Iyon lamang po yung konting pasada natin about sa biyaya ng Diyos. Kasi ang pamagat po nito sabi, lumago sa biyaya, maging katulad ni Kristo. Ito po yung pinagbasehan po nating
Bible reference sa Efeso 4:15-16. Ito po yung sinasabi. Sa halip sa pamamagitan ng pag-ibig ay magsasalita tayo ng katotohanan upang sa lahat ng bagay ay lumago tayo tungo sa Kanya na siyang ulo, si Kristo. Mula sa Kanya ang buong katawan na sama-samang pinagbuklod at pinagtitibay ng bawat kasukasuhan ay lumalago at nagpapatibayan sa pag-ibig ayon sa gawain ng bawat bahagi nito. Yun po, ito po kasi yung sa Efeso na to, ito yung Christian living o kung paano ka mamuhay na katulad ni Kristo na itinuro po ng ating Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Marami po siya ritong binanggit kung ano yung dapat gawin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. Kaya po itong pinag-uusapan natin talagang kapaki-pakinabang sa buhay bilang mananampalataya. Dahil lalago po tayo sa biyaya. Kumbaga, hindi po saganang sa ating sarili na katulad po ni Kristo. Kasi marami po na lumalago sa gawain pero hindi mo po makikita yung paglago sa biyaya na Christ-likeness. Lumalago lamang sila sa gawain, sa programa. Busy po sila sa programa pero pag napapansin po natin na wala po doon yung biyaya ng Diyos na makikita nyo na merong unity sa kanilang loob ng kongregasyon. Pero sinasabi po ng ating Apostol Pablo rito, magkaisa kayo, magkaroon po kayo ng paglago sa biyaya na iisang ulo. Kumbaga, isa lang po yung ating foundation o isa lang po yung ating pattern, kundi ito ang Panginoong Jesucristo. Sabi po rito, ang paglago upang maging katulad ni Kristo ay hindi gawaing sariling pagsisikap, kundi biyayang handog ng Diyos. Yung paglago pala, hindi po ito yung sarili nating pagsisikap. Kasi po kumikilos po ang biyaya, buhay po ang kagandahan loob ng Diyos, kaya ito po yung kikilos sa atin upang maging katulad tayo ni Kristo. Kung mapapansin nga po natin na sa ating pamumuhay nung wala pa tayo kay Kristo, hindi po tayo nalalayo sa iba. Hindi po tayo nalalayo sa mga nakikita nating hindi magandang gawain. Minsan sasabihin natin, nagsisimba tayo araw-araw. Tingin sa atin ang iba banal. Pero pag nasa loob lamang ng simbahan. Pero once na lumabas na, nakikihalubilo na rin sa mga hindi magagandang gawain. Iyon po yung ayaw ng ating Apostol Pablo na gano'n yung ating maging imahe sa labas. Kasi dapat maging tayong ehemplo na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Unang-una po, unang punto, sabi rito, ito pa, sa pinagpala na pala tayo ng biyaya. Pinagpala na tayo sa pananalita, sa pananampalataya, sa kasapatan o yung kasiyahan natin sa Panginoong Jesucristo, maging sa paglilingkod at pang-araw-araw nating pamumuhay. Doon pa lamang po sa pananalita, makita natin na pagpapala yun mula sa Panginoong Hesus, mula sa kagandahang loob ng Diyos. Kasi sa pananalita pa lamang, makikita natin na pag mayroon tayong kausap na hindi pa believer, sabi nito, iba yung mga salita nitong tinatawag na Kristiyano. Iba to makipag-usap. Iba to pagdating sa diskusyunan. Hindi na siya nakikitaan ng maaanghang na salita. Kasi dapat sa paglago, merong nakikitang pagbabago. Dahil hindi po tayo exempted sa mga ganong sitwasyon na umiinit ang ulo. Minsan, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. Pero sa kagandahang loob ng Diyos, binabago niya po tayo araw-araw. Nababago po yung way ng ating pananalita, yung way ng ating pamumuhay dahil po sa biyaya ng Diyos. Unang-una po, sabi rito, yung pagsasalita pa lang. Sabi po rito, sa pamamagitan ng pag-ibig ay magsasalita tayo ng katotohanan. Magsasalita ng katotohanan. Marami po talagang mga nagsasalita, pero walang katotohanan. Marami pong nagsasalita naman ng katotohanan, pero wala po yung pag-ibig. Napapaghiwalay po nila. Minsan sabi nga po, di ba, masakit makarinig ng katotohanan. Pero kung yung katotohanan na yan ay may pag-ibig,
kahit masaktan yung tao na yon, kung dadalhin naman siya sa katotohanan at katwiran, nanaisin nung taong makakarinig na yun na masaktan siya. Kasi totoo nga po na kahit masakit, nabago naman yung way ng kanyang thinking. Nabago naman yung kanyang pananaw dun sa isang pinag-uusapan na yun. Sabi, sa pamamagitan ng pag-ibig ay magsasalita tayo ng katotohanan. Dapat yung pananalita ay puno ng biyaya. Sabi rito, ang ating mga salita ay salamin ng paglago. Makikita pa lamang po, di ba? Sabi nga po, ang isda ay nahuhuli sa kanyang bibig. Kung paano nagsasalita naman yung tao, nakikita naman yung kanyang paglago o yung kanyang pagbabago. Nasasalamin ito kung ano yung kalalagayan ng isang tao eh. Dahil sabi nga po, kung ano yung nasa puso mo, yun yung lalabas sa bibig mo. Kung puno ka ng galit, puro galit yung lalabas sa bibig mo. Kung meron kasinungalingan sa puso ng isang tao na nagsasalita, hindi po malayo na lumabas sa bibig nito yung kasinungalingan. Nakikita naman po natin sa ating kapaligiran, sa ating gobyerno, sa ating mga komunidad kung itong tao ba na ito nagsasalita ng totoo, ng katotohanan. Pwera na lang po kung nais nito na magbigay ng fake news. Minsan mapapaniwala yung isang tao dahil akala nito ay totoo. Pero nga, susuriin natin, ano ba yung pananalita nitong tao na to? Meron ba tong pag-ibig sa kanyang sinabi? Meron bang katotohanan sa sinabi nito? Magiging rin tayong mapanuri. Sa pagsasalita, sabi rito, ang ating mga salita ay salamin ng paglago. Makikita po talaga doon. Ang katotohanan walang pag-ibig ay masakit. Ang pag-ibig na walang katotohanan ay hungkag. Ibig sabihin po hungkag yung hindi po siya, kumbaga, hindi siya yung malaman o walang laman yung kanyang mga sinasabi. Kahit sabihin nitong katotohanan, kung hindi naman ito yung uri ng pag-ibig, magiging masasabi rin natin na hungkag, walang effect. Kasi nga po, parang walang laman yung sinasabi nito. Ano ba yung sinasabi nito? Lalo na't sa mga nanliligaw pa lamang. Minsan makapagsalita lang ng magaganda pero wala naman talagang intensyon na ganung bagay. Kasi ang kailangan katotohanan at pag-ibig. Makikita po sa tao na yon. Tinuturuan tayo ng biyaya ni Kristo na magsalita ng buhay. Sabi nga, speak life. Sa umaga pa lang, magsalita na tayo ng buhay. Magpuri na tayo sa Panginoon. Kung may nararamdaman ka, huwag yung nararamdaman mo ang sabihin mo. Kasi yun po yung katotohanan na pinagaling na tayo ng Panginoong Yesus. Pag nakita mo na 500 lang ang pang Noche Buena mo, huwag mong makikita yon. Kundi pinagpahala ka na, mas sagana yung darating, additional na lang yon yung 500 na yun. Kasi nga po, ang mga tao ay, lalo na yung pinagpala ng Diyos, yung believer ni God is, pinagpala na po talaga yan. Yung biyaya ng Diyos ay nananahan na sa Kanya at sa Kanyang buong pamilya. Kaya po sabi, patuloy tayong lumago sa biyaya. Sabi pa rito, tinuturuan tayo ng biyaya ni Kristo na magsalita ng buhay. Hindi upang sirain, kundi upang patatagin. Kailangan yung ating pananalita maging sa ating mga kasambahay, maging sa ating mga kamag-anak, makakapagpatibay po sa kanila. Hindi po tayo upo sa isang tabi na, ano ba, latest? Hindi po dapat ganon. Dapat magkaroon po tayo ng pananalita na makakapag-encourage sa kanila. Lalo pagdating ng Sabado, encourage po natin sila na attend tayo sa church. O kaya naman may Bible study. Malaking bagay po yun. Kaya nga po minsan, sa isang pagpupulong, makita po natin doon na pwede nating isingit yung salita ng Diyos. Pwede tayo mag-pray para kung ano man yung simulain ng gawain na yon, ng meeting na yon, mapuspos na ng biyaya yung magiging resulta nun. Encouragement po yung dapat nating sabihin sa mga tao. Hindi po yung sasabihin natin na may nagpa-practice na ko, wala na, hindi na kaya yan. Huwag po nating gawin yon, kundi sige, practice pa kayo, kaya niyo yan. Dahil yung biyaya naman ng Diyos talaga yung makakapagsagawa ng ating mithiin na makakatulong sa gawain. Kasi meron pong mga pananalita na talaga minsan
ikaw pursige sa pagsasanay o sa pag-aaral, bigla kang merong madidinig na, hindi mo kaya yan. Wala na, deadline na. Mapapanghinaan ng loob yung tao. Lalo't ito'y manggagaling sa isang mananampalataya o masasabi natin na malalim na sa gawain, tapos madidinig yung discouragement. Hindi po dapat, hindi magandang manggaling sa isang mananampalataya yung gano'ng mga pananalita. Kaya po, ang unang punto sabi rito, sa pagsasalita, kailangan encouragement. Katulad po nung sinasabi ng Efeso 4:29. Buksan ko lamang po ang ating, sabi po doon, ito po sinasabi, Efeso 4:29, anumang masasamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Yun po yung sinasabi, anumang masasamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mga mabuti lamang para sa ikatitibay. Yun po, kailangan po talaga yung ilalabas natin sa ating bibig is yung encouragement po, lalo na sa mga nanghihina, lalo na doon sa makikita natin na depressed na. Kaya po merong minsan na humahantong sa pag-agaw ng kanyang buhay dahil sa social media pa lang kitang-kita na niya na yung mga salita doon is nakakapagpa-down na sa kanya. Dapat po meron pong isa man lang doon o ibang mga tao doon na i-encourage siya na kaya mo yan, malalampasan mo yung pinagdadaanan mo sa tulong ng biyaya ng Diyos, sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Mabubuhayan po yung tao na yun dahil makakakita siya ng pag-asa. Kaya po minsan, humahantong sa ganong kawakasan ng buhay dahil sa mga salita na nababasa sa social media, sa mga napapakinggan, minsan sa mga kamag-anak pa nang gagaling. Kaya po, ang payo ng ating Apostol Pablo, anumang masasamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatatibay, ayon sa pangangailangan, upang ito'y makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Yun po yung una natin, yung pagsasalita. Maging mapanuri po tayo sa ating sasabihin at maging pong biyaya yung lalabas lamang sa ating bibig. Katulad po nung pangyayari sa John 8:1 hanggang 11, yung makikita po natin doon yung nakaupo ang Panginoong Hesus nung umaga pa lang, nagtuturo siya, may dinala sa kanyang babae na nahuli ka sa pangangalo niya. Sabi pong gano'n, di ba? Ito ano masasabi mo rito sa babaeng ito? Yung babae na yon talaga namang depressed na siya kasi nandun na siya sa sitwasyon na napahiya na siya, na pwede siyang mamatay sa mga oras na yon. Pero ang ginawa ng Panginoong Hesus, nagkaroon po siya ng pananalitang matapang, nagkaroon siya ng pananalita na katotohanan. Sinabi niya po ron, sino ang walang kasalanan sa inyo, unang bumato. Katotohanan po yun. Kaya po walang nakapalag sa katotohanan iyon. Tapos yung pag-ibig naman po, sinalita niya doon sa babae. Ang pag-ibig ng Panginoon, sasabi niya, ako man hindi kita huhusgahan. Humayo ka at huwag ka na magkakasalang muli. Isang malaking biyaya po yun sa tao na nagkasala. Isang malaking pag-asa po yun na sa kabila ng aking kasalanan, may pag-asa pa pala ako. Dapat kamatayan na yung hahantungan ng babae na yun, pero dahil ang Panginoong Hesus ay puno ng biyaya, tinanggap niya yung pagpapala na kapatawaran. Tinanggap niya yung pagpapalang kagandahang loob ng Diyos sa aktos ng kanyang kasalanan. Ganun po ang ating Panginoong Hesus. Basta sumampalataya ka sa Kanya, hindi ka niya huhusgahan. Ano man yung nagawa mong kasalanan, basta tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus, humayo ka na at huwag ka na magkakasalang muli, sabi nga nun. Kasi nga po ang Panginoong Hesus lamang ang biyaya ng Diyos na niregalo sa atin. Ito po yung masusuri natin sa pananalita. Pwede po natin itong tanongin sa ating sarili. Ang aking bang mga salita ay nakatanim sa salita ng Diyos o sa biyaya ng Panginoong Jesucristo? Pwede po nating ulit-ulitin yan sa araw-araw nating pamumuhay.
Yung binitawan ko ba kaninang salita ay nakapagbigay buhay? Kaya po meron tayong 24 oras para yung anumang nagawa natin kahapon, pwede nating baguhin at itama kinabukasan. Iyon po yung kahalagahan na araw-araw ay natatapos po yung araw. Kasi po kinabukasan, hindi mo na, maiisip mo na yung kahapon mong ginawa na hindi ko na ulitin yun. Nakapagsalita ako ng masama doon sa aking kapatiran o sa aking mga kamag-anak. Kaya po yun, suriin natin kung ang ating salita ay nakapagbigay buhay. Pangalawa po, sabi rito, tunay na pananampalataya. May pananampalataya po kasi na hindi tunay o sabi nga po na hungkag. Yung mga pananampalataya na sabi po rito, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya. Efeso 4:13. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya. Sabi po ng ating Apostol Pablo na magkaisa po tayo ng pananampalataya. Magkaisa tayo ng paniniwala pagdating sa pamumuhay bilang Kristiyano. Yung pagkakaisa po na yun ay isang malaking bagay sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Bilang isang body of Christ, kailangan meron lamang po tayong isang pinaniniwalaan, isang pattern sa ating buhay. Sabi po rito, tunay na pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi damdamin kundi handog. Ang biyaya na nagligtas, nagpatatag at nagbubuklod sa atin bilang isang katawan. Yun po yun. Yung pananampalataya na yun na sinasabi ng ating Apostol Pablo, magbibigkis po sa mga mananampalataya. Para tayo maging isa ang pinupuri, isa ang sinasamba, isa ang paniniwala, at iisa lang yung ating lalakaran sa buhay, kundi ang katotohanan. Hinanlimbawa po rito yung kay Abraham na katulad po nung nabanggit kanina na si Elizabeth ay bahug. Ito naman po, si Sarah naman po, di ba? Wala pa silang anak ni Abraham. Ang sabi po ng, basahin ko na rin po, sa Roma 4:18 hanggang 21. Ito po, sabi po rito, umaasa kahit wala ng pag-asa. Siya ay sumasampalataya na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Hindi siya nanghina sa pananampalataya. Itinuturing niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya ay may mga 100 taon na noon. At ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, gayunman hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos at lubos na niwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Ganun po yung pananampalataya na naranasan ng ating mga sinaunang ninuno na si Abraham. Yung pananampalataya po na yun na nagmula sa Diyos, sinabi ng Diyos na bibigyan kita ng maraming anak. Sa kabila ng nakikita niya na baog naman yung aking asawa, matanda naman ako. Tapos sabi ng Diyos, bibigyan niya ako ng maraming anak. Pero yung pananampalataya na dumating sa kanya, pinanghawakan niya po yun. Ganon din po yung sa panahon natin. Kung nakikita natin na yung wallet natin wala na, parang patay na, sabihin natin, ang pangako ng Diyos ang maglalagay at magpupuno nito sa ating mga wallet. Sabi nga po, di ba? Panghawakan natin yung pananampalataya kahit alam natin na nakikita natin na parang wala ng pag-asa. Kasi sinasabi ng Diyos, ako ang iyong pag-asa. Hindi po tayo dapat umasa sa ating sarili. Yung pananampalataya na yun na hindi natin nakikita, ang dapat nating panghawakan. Sabi nga po, wala na tayong pagkukuhanan. Kumbaga, yung katulad ng mga nasunugan sa mga probinsya ng mga nakaraang buwan, siyempre, maiisip nila bakit ganito nangyayari. Magpapasko, nasunugan kami, nawalan kami ng mga ari-arian. Pero, kung mapapansin niyo po doon, merong isang bata na puno ng pananampalataya. Hindi po siya nawalan ng pag-asa. Kasi alam niya po na may Diyos na kaya magbigay sa kanya ng lahat.
kung paano kinuha ng sunog yung kanilang mga bahay, ari-arian sa isang saglit, kaya din pong ibalik ng Diyos yung anuman at doble pa sa kanilang nawala. Kaya po tatandaan natin lagi yung istorya ni Job, di ba? Sa isang saglit nawala po yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang kabuhayan, yung mga anak. Pero ano ang ginawa ng Diyos? Ibinalik po yun, hindi lang sapat, sobra pa, doble. Kaya po tunay nga na ang Diyos ay nakakakita sa lahat. Ano man yung pinagdadaanan natin, ano man yung kakulangan natin, nakikita niya po yan. Panghawakan lamang po natin yung pananampalataya na inilagay niya sa atin. Yung pananampalataya po na yun, hindi po sa atin yun ha. Inilagay po yun ng Diyos sa atin. Ang tao walang sariling pananampalataya dahil una pa lang tayo'y patay, tayo'y makasalanan, tayo'y bulag, tayo ay naligaw. Wala po tayong talagang sariling pananampalataya. Ang pananampalataya ay dumating lamang sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po, yung ginagawa natin ito, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, patuloy pong lumalago yung ating pananampalataya. Kaya po, yung taong may mga pananampalataya, katagumpayan po ang patuloy na nararanasan ito. Maging sa pananampalataya sa kagalingan. Katulad po nung yung merong istorya sa Bible na sa Mark 9, di ba? Sabi po doon, yung kanyang anak, dinala niya doon sa mga alagad, hindi mapagaling. Sabi nung Panginoong Hesus, dalhin mo siya sa akin. Nangingisay na yung bata, bumubula yung bibig, kung ano-ano nangyari, sinasaniban ng masamang espiritu. Ito kasi yung espiritu na pipi o hindi makapagsalita. Yung gano'n, napapangisay yung bata. Pero yung pananampalataya nung tatay na nagdala, sabi, nananampalataya ako. Sabi sa Mark 9:24. Sumampalataya siya pa sa Panginoon na anuman yung pangangailangan ng kanyang anak, kayang ibigay ng Panginoong Hesus. At agad-agad nagkaroon ng kagalingan yung bata. Iyon po yung pananampalataya na dapat pinanghahawakan din po natin. Iyan po yung mga story sa Bible na ang sarap balik-balikan, basahin araw-araw. Wala man tayong nadidinig na live preaching. Ito po, ang magtuturo po sa atin sa Bible ay ang banal na espiritu. Basahin po natin yung kanyang buhay na salita sa araw-araw. Yung pananampalataya na yun, ang pinanghawakan ng tao. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, sumampalataya ka dahil lahat ng bagay ay mapapangyari sa pagsampalataya. Kaya po lahat, manampalataya po ang lahat sa ating Panginoong Hesus. Ang pangatlo naman po ay kasapatan kay Kristo o contentment. Sabi rito, lumago at magpatibayan sa pag-ibig. Ito naman po yun sa Pilipos 4:11 hanggang 13. Ang sabi po rito, hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong mapagkababa at marunong din akong mapagsagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Pag ito po lang yung binabasa nating verse na 4 verse 13, sabi rito, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng nagpapalakas sa akin. Ang sinasabi po ng ating Apostol Pablo na ito ay yung mga naunang verse. Magagawa niya po yung bagay na matuto siyang magpakumbaba, natutunan niya kung paano mabusog, magutom, makontento. Iyon po yung pinaka-essence ng passage na to, yung makontento po. Kasi hindi lamang sinabing kontento, sabi rito, yung kasi iba nakokontento, pag nakuha na niya lahat. Minsan nga po, wala talagang kakontentuhan ng tao. Merong isang pinakamayaman na tao na
tinanong kung gaano siya makakontento sa kanyang kayamanan. Kasi siya na yung pinakamayaman eh. Ang sagot niya, hindi pa, pag nakuha ko na lahat. Ano ba yung kailangan niyang kuning lahat? Siya na nga yung pinakamayaman. Ibig sabihin, kahit makuha mo pa ang lahat, kung wala kang kakontentuhan sa iyong buhay, hindi ka magkakaroon ng kasiyahan sa buhay o kasapatan. Ang sinasabi rito ng ating Apostol Pablo, maging sapat na tayo pag meron tayong Kristo sa buhay. Kasi ang taong may Kristo sa buhay hindi naman pinagkukulang, hindi naman pinababayaan, hindi naman magagapi ng anuman. Kasi kung may Kristo ka sa buhay, magkakaroon ka ng kasiyahan sa puso. Magiging biyaya ang lahat ng nararanasan mo, hindi reklamo. Kasi ang mga taong mahilig magreklamo, sagana sa reklamo, ay yun po yung hindi nakokontento. Kasi magrereklamo tayo kasi meron tayong kakulangan. Magrereklamo ang isang tao kasi hindi niya pa nakukuha yung kanyang gusto. Pero imbis na reklamo ang ating gawin, pasasalamat, matututo po tayong makontento. Sabi po rito, ang kasiyahan o pagiging kontento ay hindi pag-angkin ng lahat, kundi ang pagkilalang si Kristo ay sapat na. Natuto si Pablong makontento sa kanyang buhay maging sa bilangguan. Yung sa Gawa 16:25, nakakulong sila doon, hinagupit. Nung ikinulong pa lang sila, naranasan nila yung masasakit na bagay. Yung makulong ka pa lang, napakasakit na nun eh. Dahil hindi mo magawa yung dapat mong gawin. Pagdating mo sa kulungan, itinali ka na, hinagupit ka pa ng maraming beses, mas masakit po yun. Mas masakit pa yun sa break-up. Kasi nga po, nasaktan ka na literal. Yun po sabi, umaawit lang sila Pablo sa loob ng kulungan nung pagkatapos silang mahagupit. Kontento sila sa anumang kalalagayan nila. Tayo, hindi pa tayo nakakaranas ng ganon. Palo nga lang na magulang yung ating nararanasan, umiiyak na tayo. Pero itong mga Apostol Pablo talaga namang nakulong, hinagupit. Umaawit pa sila sa Panginoon. Dahil meron po silang puso na kontento sa Panginoong Hesukristo. Nais nila na kahit saan sila dumating, saan man sila naroroon, makita ng mga tao na yung Panginoong Hesukristo ay nasa sa kanila. Meron silang kasapatan sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, kontento tayo dapat sa ating mga nararanasan dahil kasama po natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi po ng ating pinag-uusapan ay yung kontento ka sa isang bagay, sa Panginoong Hesus ka dapat na kontento. Kasi hindi po natin talaga kaya makuha ang lahat. Kaya ang isang mananampalataya ay may kasiyahan sa puso dahil merong isang tao o isang Diyos na nasa ating puso. Iyon lamang po yung kayang makapagpasaya sa atin eh. Hindi po tayo lubusang mapapasaya ng salapi. Ang salapi nakakapagpasaya lamang po pangsamantala. Pag naubos na po ito, malungkot ka na. 13 months, saglit lang yan. 13 days lang siguro yan, baka hindi pa umabot. Pero yung Panginoong Hesus habang nasa puso natin, masaya tayo araw-araw. Kontento tayo araw-araw. Masigla, malusog tayo araw-araw. Iyon po. Sabi dito, palitan ang paghahambing ng pasasalamat. Imbis na hinahambing natin na wala tayong ganyan, wala tayong ganito, pasalamatan natin. Nakita natin yung ating mga kapitbahay, meron silang ganito. Salamat Lord, dahil meron na siya, susunod na ako. Ayun, pwede po natin gawin yun. Palitan ng paghahambing na pasasalamat. Kasi ang taong mapagpasalamat, patuloy na mararanasan niya ang pagpapala ng Diyos. Amen. Pang-apat naman po, walang patid na paglilingkod. Pwede po ba ito? Walang patid na paglilingkod. Sabi po rito ng verse na Efeso 4:16, ayon sa gawain ng bawat bahagi nito. Ikinumpara po ng ating Apostol Pablo na yung body of Christ, ikinumpara sa isang katawan ng tao. Merong mata, merong paa, merong kamay, merong bibig.
Ang sabi po rito, walang patid na paglilingkod. Posible po ba? Posible po. Kasi endless service made possible by grace. Yung walang patid po na paglilingkod, posible lamang yan dahil sa biyaya ng Diyos. Katulad po ng ating pagsasalita. Nagsasalita po tayo araw-araw. Ikinumpara po yan ng ating Apostol Pablo na katawan. Naglalakad po tayo araw-araw. Service po yun. Kumbaga, paglilingkod po yun. Ganon din po sa paglilingkod sa ating kongregasyon, sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Posible po lahat yan dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi po saganang sa ating sarili. Ang paglilingkod ay hindi para umani ng pabor, kundi pagpapahayag ng pasasalamat, tulad ng mabuting Samaritano. Kung naalala niyo po yung kwento na yon, di ba? Yung mabuting Samaritano sa Lucas 10:25-37. Marami pong may Samaritano na nakaranas ng mga tulisan, kung masasabi natin, mga kawatan. Nakasalubong niya, binugbog siya, pinagnakawan. Maraming dumaan na Pariseo, na ibang tao, na Hudyo, pero merong isang Samaritano na nagmagandang loob. Siya ay dinala sa pangagamutan, binigyan ng makakain, at sinabi pa doon sa pangagamutan na kung ano man yung labis na magagastos mo pa rito sa taong ito, handa akong bayaran ka sa aking pagbabalik. Yun lamang na tulungan ka sa kalsada pag ikaw ay nakahandusay, biyaya na po yun eh. Dinala ka pa sa ospital, binigyan ka pa ng pangangailangan mo. At habang nakadetain ka sa ospital, kahit zero balance ka na, meron ka pang biyaya na matatanggap pagdating nung tumulong sa'yo. Ganun po yung ginagawa ng biyaya ng kagandahan loob ng Diyos sa atin. Kaya natin na tumulong na higit pa sa ating makakaya. Iyon po, makikita po natin doon na hindi ako to. Hindi siya to, kundi yung biyaya ng Diyos na kumikilos sa kanyang buhay. Sa atin, karamihan ng tumutulong ay paghininga ng tulong. Pero itong tao na to, nag-expand pa yung kanyang tulong. Kumbaga, in-extend niya pa yung kanyang kamay, kahit wala na siya, pagbalik niya, babayaran ko yan, sabi gano'n. Kung ano man yung nagastos mo sa tao na to, pagbalik ko, babayaran ko yan. At iyon po, magagawa lamang ng tao na nananahan sa kanya yung biyaya ng Diyos. Katulad po sa paglilingkod ni Apostol Pablo, sabi, di ba sa 1 Corinthians 15:10? Yung biyaya ng Diyos yung nagpapakilo sa kanya. Sabi po ron. Sabi nga ron, kapag napapagod ka na, sumandal ka lang sa lakas ng ating Panginoong Jesucristo, sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ron, no? Ang ganda ng verse, but by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Ang linaw po ng sinabi ng ating Apostol Pablo na yung biyaya ng Diyos hindi mawawala ng epekto sa kanya. Yung biyaya ng Diyos yung sabi, nagtrabaho siya ng higit sa kanila. Pero sinabi niya, hindi ako yun. Yung biyaya yun ng Diyos na nanahan sa akin. Kaya nga, makita natin yung humbleness ng ating Apostol Pablo dahil sa biyaya ng Diyos. Siya yung nagtrabaho ng higit sa ibang mga apostol. Pero ang biyaya ng Diyos, yung ipinakita niya, yung ini-highlight niya doon sa kanyang sinulat na yan. Yun po, posible po talaga yung endless service dahil sa biyaya ng Diyos. Yung walang patid na paglilingkod, lalo-lalo na sa Panginoon natin. Number 5 po, pang-araw-araw na pamumuhay. Ito na po, yung last nating point, number 5, pang-araw-araw na pamumuhay, paglakad sa kabanalan. Efeso 4:22-24 naman. Pagdating po dito, sabi, di ba? Efeso 4:22-24. Sabi po rito, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao
na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Iyon po yung ipinayo ng ating Apostol Pablo na yung araw-araw nating pamumuhay, alisin na natin. Unang-una yung pagsasalita na masasama, yung pamumuhay na hindi naaayon sa Diyos, alisin na po natin yon. Hinihimok tayo nating Apostol Pablo na lumakad tayo sa kabanalan. Kabanalan lamang at sumunod sa tuntunin. Yun yung pagsalamin na nakikita natin na katulad tayo ng Panginoong Jesucristo habang tayo nasa lupa pa. Magbihis tayo ng kabanalan. Hubarin ang kasalanan. Babasa rin po natin sa Colossus 3:8, di ba? Sabi, hubarin na ninyo yung kasalanan na yan at magbihis kayo ng kabanalan. Dahil yung habag ng Panginoon, mananatili po sa atin yan. Mangyari po yung araw-araw na pagsunod natin sa Panginoong Hesus o yung pamumuhay natin bilang mananampalataya, maging sa ating pang-araw-araw na pagtatrabaho. Kasi yung araw-araw na ating ginagawa, kailangan gawin po natin na may pag-ibig. Sa pagtatrabaho, pagiging magulang at pagpapahinga, gawin ito para sa Panginoon. Colossus 3:23. Lahat anuman yung ginagawa natin, gawin natin ito para sa Panginoon. Maging pagsamba ito sa ating Panginoon. Kasi bilang mga manggagawa, meron tayong mga amo, gawin natin ito ng may pag-ibig sa Panginoon. Gawin natin ang tama, huwag tayo mandaya, huwag tayo umabuso kung tayo man ay mga leader o tayo may mga amo. Iyon po yung ipinapayo sa atin ng ating Apostol Pablo na pinag-aralan sa buong Efeso ng 4:15-16. Lumago ng sama-sama, nakakapit sa pag-ibig ni Kristo. Kapag natisod, itataas at itatayo kanyang biyaya. Kapag naglingkod, pinagagalaw tayo ng kanyang biyaya. Kapag nagsalita, pinadidalisay tayo ng kanyang biyaya. Talaga nga po na tayo lumago sa biyaya sa araw-araw nating pamumuhay. Bilang panghuli po, summary naman po. Sinabi po rito, magsalita tayo ng buhay, magsalita tayo ng katotohanan, magsalita tayo ng may pag-ibig. Kung mayroon tayong nasaktan, humingi tayo ng tawad, magbigay ng pag-asa sa isang tao na nawawalan na ng pag-asa. Magtiwala ng matatag, yun po yung tunay na pananampalataya. Maglingkod ng masaya, posible po yun dahil sa biyaya ng Diyos. At mabuhay tayo ng banal. At panghuli po, sabi rito, ngunit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Hayaang hubugin tayo ng kanyang biyaya hanggang sa ating ganap na masalamin siya. Makikita sa ating pamumuhay bilang Kristiyano si Kristo. At tayo ay magpapatuloy sa kanyang biyaya. Kaya po sabi ng ating Apostol Pedro, mamuhay tayo nang nasa ilalim ng biyaya, mamuhay tayo na mayroong pagkakaisa bilang mga magkakapatid. At tayo ay patuloy na gagabayan at sasamahan ng ating Panginoong Hesus na punong-puno ng biyaya. Amen po. At iyan lamang po, maraming salamat po sa Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin.